Ang reyna ay sinasabing kailangan daw may labas ni Ning Tian ang init sa kanyang katawan. Bilang asawa ni Ning Tian, kailangan daw gawin ni Empress Lu Wuqing ang normal nilang ginagawa bilang mag-asawa. Ngunit dahil sa reaksyon na napansin ng reyna sa Empress, sinabi ng reyna na mukhang hindi pa daw nakakapagtsoktsakan ang dalawang mag-asawa. Sinabi din ng reyna na, kung ayaw daw gawin ng Empress ang makipagtalik kay Ning Tian, si Yao Qin na lang daw ang gagawa ng pakikipagtsoktsakan kay Ning Tian. Ngunit ang Empress naman ay seryosong tumingin kay Ning Tian, at inisip ang naging first time nilang tsoktsakan noon ni Ning Tian. Ilang sandali pa, ang Empress ay nakapagdesisyon na, at sinabi ng Empress na lumabas na daw ang dalawang babae. Dahil alagaan niya na daw ang pinakamamahal niyang asawa. Mula sa background naman sinabi ng Queen na sana all may asawa. Ang dalawang mag-asawa ay nagkaroon na naman ng oras sa isa't isa. Mula sa umuusok na tubig sinabi ng Empress na swerte daw si Ning Tian ngayon dahil makakaisa na naman daw si Ning Tian sa Empress. Ang napaka-sexy at napakagandang Empress ay nagsisimula na magtanggal ng kanyang kasuotan. Siya ay tumampisaw na at sinabing hindi niya daw pwedeng hayaan ang kanyang mahal na asawa na mamatay. Ilang sandali pa, napuno na ng kakaibang ingay sa loob ng kwarto na kagagawa ng Empress. Sumapit na ang panibagong umaga sa lugar ng Holy Land. Sa panaginip ni Ning Tian may isang babaeng walang kasuotan ang tumatawag sa kanyang pangalan. Ilang sandali pa, siya ay biglang nagising at tinatanong kung sino ang tumatawag sa kanya. Si Ning Tian ay naramdaman na masakit ang kanyang ulo, pakiramdam din daw ni Ning Tian ay parang totoo ang mga nangyari sa kanyang panaginip. Si Ning Tian ay sinasabing napakasakit daw ng kanyang buong katawan na parang kakalas ang mga parte ng kanyang katawan. Habang hinahaplos ni Ning Tian ang katawan niya dahil sa sakit nito. Si Ning Tian naman ay aksidenteng nahaplos ang kiss mark sa kanyang neck. Mula sa mahinang kamalayan ni Ning Tian naalala niyang may ginawang kababalaghan pala ang asawa niya kahapon sa kanya. Narinig din ni Ning Tian mula sa mahinang kamalayan niya na ibinigay ng Empress ang immortal elixir para sa kanya upang mapabilis ang kanyang pagpapagaling. Si Ning Tian ay nagkaroon din ng pill dahil sa pag-inom niya ng elixir. Nararamdaman ni Ning Tian na mas malakas pa daw ang aura na nanggagaling sa pill kesa sa kanyang sariling aura. Sinabi niya din na sa pamamagitan ng pill maaari na daw siyang makarating sa panibagong ranggo. Gamit ang item na nakuha niya, siya ay nagsimula na namang mag-cultivate. Sa labas naman ay nag-uusap ang dalawang super hot mama. Sinabi ng reyna na, dahil tinalo ni Ning Tian ang dalawang immortal emperor hindi magtatagal mas kakalat pa daw ang pangalan ng patriarka sa buong domain. Ang Empress naman ay sinabing nabalitaan niyang matagal na daw silang pinupuntirya ng alyansa ng Righteous. Sinabi din ng Empress na mananagot daw ang alyansa ng Righteous dahil sa ginawa nilang kapangahasan sa kanyang mahal na asawa. Ang reyna ay sinabing kapag nalaman daw ng mga kalalakihan kung gaano ka-protective ang Empress sa kanyang asawa. Sigurado daw maraming mainggit na mga lalaki kay Ning Tian. Tinanong din ng reyna kung bakit daw suot ng Empress ang kanyang damit. Ang Empress naman ay sinabing wala na daw pakialam ang reyna sa dahilan ng Empress. Ang Empress ay nahihiya at iniisip na hindi niya daw pwedeng sabihin na napunit ang kanyang damit dahil sa sarap ng pakiramdam niya noong nakikipagtsoktsakan kay Ning Tian. Mula sa loob naman ng gusali kung nasaan si Ning Tian, may biglaang pumasok na aura papunta dito. Ang dalawang super hot mama ay nagulat dahil nag-umpisa na naman daw mag-cultivate si Ning Tian. Ilang sandali pa, dahil sa pag-cultivate ni Ning Tian, bumugso ang napakalakas na aura sa kalangitan na sumira ng bubong ng gusali. Ang reyna ay nagulat dahil sa nakitang pangyayari. Sinabi din ng reyna na tumaas na daw ang ranggo ni Ning Tian sa Earth King na ranggo. Sa ginawang pag-cultivate ni Ning Tian, naabot niya na din ang Earth King 1-star na ranggo. Nakatanggap din siya ng panibagong skill na Heavenly Sound Slasher dahil nagulat niya ang reyna. Si Ning Tian ay nagpasalamat dahil daw sa immortal elixir na ininom niya dahil daw dito naabot niya na ang panibagong realm. Ang dalawang hatmama naman ay dumating na sa pangyayari. Ang reyna ay hindi pa din makapaniwala dahil nagawa daw talaga ni Ning Tian makatungtong ng Earth King sa sobrang napakaikli na panahon lang. Ang Empress ay sinabi naman na dahil daw yun sa ininom niyang elixir, kaya naman lumakas daw ng sobrang bilis si Ning Tian. Ang mag-asawa ay nagkatitigan na parang sobrang tagal na hindi sila nagkita. Si Ning Tian ay masayang sinabi na napakaganda talaga ng asawa niya.
Tinanong naman ng Empress kung magaling na daw ba talaga si Ning Tian. Si Ning Tian naman ay agad pinakita na magaling na daw siya at ready na daw siya sa kahit anong laban. Lumapit din si Ning Tian sa Empress at nagpasalamat dahil sa ginawa ng Empress kahapon para sa kanya. Ang Reyna naman ay tinanong kung bakit ang Empress lang daw ang pinapasalamatan ni Ning Tian. Si Ning Tian ay agad naman na nagpasalamat din sa Reyna at sinabing malaki din daw ang utang na loob niya sa Reyna. Sinabi naman ng Reyna na bilang bayad daw ni Ning Tian, kailangan niya daw bumisita sa kanilang lugar paminsan-minsan para makapag-enjoy din silang dalawa. Si Ning Tian naman ay agad sinabing hindi siya pumapayag sa gustong mangyari ng Reyna. Mula sa Heavenly Demonic na sekta ang dalawang elder ay nag-usap. Nabalitaan daw nila ang pag-ambush ng dalawang Immortal Emperor sa kanilang patriarka. Nag-aalala din sila dahil hindi pa daw bumabalik ang Empress sa ginawang pag-rescue nito sa patriarka. Ilang sandali pa may bumagsak na kung ano sa kanilang harapan at sinabi naman ng dalawang elder na nakabalik na daw ang Empress. Si Ning Tian ay nakakapit na parang tuko sa Empress dahil sa napakabilis nilang pagbiyahe. Si Ning Tian naman ay biglang nahiya dahil andun pala sa kanilang harapan ang dalawang elder. Ang mga elder naman at ang mga residente ng lugar ay biglang dumating para i-welcome back ang kanilang patriarka. Sa isang gilid naman kung saan nagsasaya ang lahat. May isang tao ang tumutulo ang dugo sa kanyang kamay. Ang lalaking ito ay malala ang pinsala sa kanyang katawan. Sinasabi niya din na ang heavenly hangin na city daw ay inubos at pinatay ng walang awa. Nang marinig ng mga tao ito sa paligid sila, ay biglang nagulat. Ang Great Elder ay agad lumapit sa lalaki para tignan ang kalagayan nito. Sinabi niya din na malubha ang pinsala ng lalaki, kaya naman pinatawag niya ng manggagamot ang mga disipolo sa paligid. Si Ning Tian naman ay sinabing kaya niya pagalingin ang lalaking sugatan. Ngunit ang Great Elder naman ay sinabing isang magaling na cultivator ang patriarka. Ngunit pagdating daw sa pagpapagaling ipaubaya na lang daw ito ng patriarka sa mga healer ng kanilang sekta. Si Ning Tian ay nagpalabas ng berde na aura at sinabi na hindi niya kayang bumuhay ng patay, ngunit kaya niya daw magpagaling ng mga sugatan. Ang Empress naman ay may tiwala sa kanyang asawa at sinabing hayaan na daw ng Great Elder si Ning Tian na pagalingin ang lalaking sugatan. Si Ning Tian ay handa na pagalingin ang lalaking sugatan. Siya ay naglabas ng isang instrumento at balak magpatugtog ng musika para magpagaling. Ang Empress at ang mga tao naman ay nagulat dahil balak daw gumamit ni Ning Tian ng music daw para magpagaling. Nag-umpisa na magpatugtog si Ning Tian para pagalingin ang lalaking sugatan. Ang Great Elder ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, kaya naman tinanong niya ang Empress kung nasapian daw ba si Ning Tian. Ang Empress naman ay iniisip na siguro tinuruan siya ng Reyna upang magkaroon ng music daw. Nagawa na namang magulat ni Ning Tian ang lahat. Kaya naman nagkaroon na naman siya ng panibagong skill. Si Ning Tian naman ay patuloy pa din sa pagpapagaling sa lalaking sugatan, hanggang sa magkaroon na muli ito ng malay. Ang lalaki ay magaling na at binigkas ang mga pangalan ng Empress at Patriarka. Ito ay bigla din yumuko sa kanilang harapan at nakiusap na ipaghiganti sila ng Empress at ng Patriarka. Ang Great Elder ay nagpadala daw ng mga tauhan sa Heavenly Hangin na City. Kaya naman tinanong niya ang lalaki kung ano ang nangyari sa mga ito. Ang lalaki naman ay umiiyak at kwento ang mga pangyayaring naganap sa kanilang lugar. Ang lugar ay puno ng karahasan na kagagawan daw ng isang beast tamer na si Xiangling. Ang dalawang lalaki naman ay nagsimula ng matrap at wala nang mapuntahan. Ngunit sinabi ni Lechang Di na disipolo ng Heavenly Demonic na sekta na huwag magpanik si Chansan. Umalis na daw si Chansan at iligtas daw ang ibang tao paalis sa lugar sambit ni Lechang De. Ang beast tamer naman na si Xiangling ay narinig ang kanilang usapan at sinabing wala daw makakatakas ngayong araw dahil ngayong araw daw ubusin niya ang lahat ng tao sa lugar at walang ititirang buhay. Ang dalawang lalaki ay inumpisahan ng atakehin ni Xiangling. Nagawa naman mapigilan ni Lechang De ang pag-atake sa kanya, ngunit si Chansan naman ay nagawang makagat ng isa sa mga ahas. Ibinato din siya ng ahas sa pader matapos itong kagatin. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat naman ni Lechang De. Si Chansan ay wala ng malay matapos ang pinsalang natanggap niya sa ahas. Si Lechang De ay sinabing paano daw nasisikmura ni Xiangling ang mga ginagawa niyang pagpatay sa napakaraming tao.
Habang nakasakay sa napakalaking oso, sinabi ni Xiangling na kailangan daw ng maraming sakripisyo upang makamtan ang tunay na kapayapaan sa mundo. Ang babae naman na hawak ng malaking oso ay sinabing nababaliw na daw si Xiangling. Ang babae ay sinasabing tumakas na si Le Changde at isumbong daw ang pangyayari sa patriarka. Sigurado din daw ang babae na ipaghihiganti sila ng kanilang patriarka. Si Xiangling naman ay sinabing wala daw kwenta ang kanilang patriarka. Umaasa lang daw ito sa mga babae para iligtas ang kanyang sarili. Ilang sandali pa walang awang tinapos ni Xiangling ang babae. Dahil sa eksenang ito umiyak si Le Changde at sumigaw. Ang babae ay tinapon na ni Xiangling at si Le Changde naman ay tumakbo para saluhin ang babae. Si Xiangling ay nagpakita ng napakasamang aura at sinabing tatapusin niya daw ang patriarka sa oras na masilayan niya ito. Habang nagluluksa si Le Changde sinabi niya kay Xiangling na magbabayad ng malaki si Xiangling dahil sa kanyang ginawa sa ginawa nitong kasamaan. Si Xiangling ay umatake na at sinabing sila ang righteous kaya naman gagawin daw nila ang kanilang gusto anumang oras. Nang magising si Qianzhan, wala na ang beast tamer na si Xiangling at ang natagpuan niya na lang ay ang bangkay ng 2 disipolo ng heavenly demonic na sekta na nakasabit sa entrance ng syudad. Ang lahat ng pangyayari ay kwento ni Qianzhan kanila ning Qian. Ang Great Elder naman ay galit na galit at sabik na maghiganti sa beast tamer na si Xiangling. Kaya naman nakiusap ang Great Elder sa Empress upang utusan silang tapusin ang beast tamer na si Xiangling. Si Ningtian naman ay pinigilan ang Great Elder sa gustong mangyari nito. Kaya naman ang Great Elder ay tinanong kung natatakot daw ba ang patriarka. Sinabi naman ni Ningtian na kailangan daw nilang mag-ingat sa kanilang gagawin dahil kasamahan daw ng beast tamer na sekta ang alyansang righteous. Ang mga tao ay tinanong si Ningtian kung ano ba ang dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Ningtian na makukuha nila ang hustisya, ngunit hindi daw sa normal na paraan. Ang Empress naman ay tinanong kung ano ang nasa isip ni Ningtian gawin. Sinabi ni Ningtian na kailangan nila magpadala ng mga tauhan para labanan ang beast tamer na si Xiangling ng one-on-one. Sinabi naman ng Great Elder na walang makakatapat sa lakas ni Xiangling. Dahil nasa Earth King rank lang daw ang mga pinakamataas na ranggo ng mga disipolo nila. Si Ningtian ay galit namang sinabi na siya ang pupunta para ipaghiganti ang mga kasamahan niyang pinatay ng beast tamer. Ang Empress naman ay buo ang tiwala kay Ningtian at sinabing pumunta na si Ningtian. Ang mga elder naman ay nabigla sa naging desisyon ng Empress. Sinabi ng Great Elder na 1 taon na simula noong naging Earth King realm si Xiangling, kaya naman sigurado daw ang Great Elder na mas malakas na ito ngayon. Ang Empress naman ay simpleng sinabi na kailangan lang daw nila magtiwala kay Ningtian. Ang kanyang asawa daw ay laging nagpapakita ng himala, kaya naman tiwala daw ang Empress na kakayanin niyang talunin ang beast tamer na si Xiangling. Ang Great Elder ay wala nang magawa kundi magtiwala na din sa kanilang patriarka, dahil malaki ang tiwala ng Empress sa kanya. Sinabi din ng Great Elder na kailangan daw nila bumuo ng grupo, dahil binubuo daw sa 100 ang hukbo ng beast tamer na si Xiangling. Mula sa entrance maraming pumasok na mga disipolo ng heavenly demonic na sekta, at sinabing teka lang daw. Ang grupo ng lalaki ay gusto daw sumama sa ekspedisyon, para daw samahan ang patriarka, at para na din daw ipaghiganti ang kapatid niyang pinaslang ni Xiangling. Ang grupo ng lalaki ay lumuhod sa harap nila Ningtian. Sinabi nilang lahat na gusto daw nilang sumama sa gagawing paghihiganti. Sinabi ng grupo na hindi nila hahayaan na hindi maipaghiganti ang karahasan na ginawa ng kalaban sa kanilang sekta. Sa dedikasyon ng grupo si Ningtian ay nabibilib sa kanila. Ang Great Elder naman ay sinabing dahil sa kanilang loyalidad sa sekta tutulong din daw siya sa kanila. Ang Great Elder ay nagpalabas ng kakaibang kapangyarihan. Ang ginawa ng Elder ay nakagawa ng 1 kabayo na nagliliyab. Sinabi ng Great Elder na ang kabayo ay isang rank 2 demonic beast. Hindi daw ito maaasahan sa laban, ngunit mabilis daw ito na pwede nila magamit para makarating agad sa heavenly hangin na city ng kalahating araw. Si Ningtian naman ay tumalon na at sumakay sa kabayo. Si Ningtian ay sinabing sundan ang kanyang pamumuno at tumungo na sa heavenly hangin na city. Ang mga disipolo naman ay sinabing dugo kapalit ng dugo ang mangyayaring paghihiganti nila. Sila Ningtian ay nasa biyahe na, sakay ng kanilang kanya-kanyang kabayo. Sinabi ng isang disipolo na ilang milya na lang ang layo nila sa lugar, at makakarating na sila sa heavenly hangin na city.
Tinanong naman ni Ning Tian kung nasa gold hangin na mountain range na ba sila. Ang disipolo ay sinabing tama ang patriarka. Sinabi din ng disipolo na nasa 10 milya pa ang haba ng daan na tatahakin nila bago sila makarating sa kanilang patutunguhan. Habang nasa biyahe may napansin si Ning Tian. Si Ning Tian ay nakakita ng mga footprints sa lupa. Nakita niya din na may kasamang bakas ng dugo ang mga malalaking footprints. Mula sa hangin na amoy din ni Ning Tian ang dugo na nagmumula sa direksyon ng Heavenly Hangin na City. Mula sa kakahuyan may mga parating na halimaw. Sinabi ni Ning Tian na dahil sa amoy ng dugo ang mga halimaw na nasa ilalim ng kagubatan ay naisipan ng pumunta sa Heavenly Hangin na City dahil sa amoy ng dugo. Ang isang disipolo naman ay sinabing mauna na silang lahat at maiiwan daw siya sa lugar upang pigilan ang mga halimaw. Ngunit si Ning Tian naman ay biglang pumunta sa harap at sinabing gusto niya daw gamitin ang kanyang bagong skill sa mga halimaw. Si Ning Tian ay biglang naglabas ng instrumento at nagsimulang magpatugtog. Gamit ang sound wave na nilikha ni Ning Tian, nagawa niyang maputol ang mga puno tungo sa direksyon ng mga halimaw. Kasabay ng pagputol sa puno nagawa niya ding maputol ang mga umaaligid na halimaw sa gubat. Sa lakas ng ginawang pag-atake ni Ning Tian, napanganga na lang ng sagad ang kanyang mga kasamahan. Matapos niya tapusin ang mga halimaw sinabi ni Ning Tian na magpatuloy na sila sa kanilang biyahe. Kasabay nun nakatanggap na naman siya ng reward dahil sa mga nagulat niyang kasamahan. Sila ay nasa lugar na at nakita na din nila ang hindi kaaya-ayang tanawin sa lugar. Habang nakabitin ang mga walang buhay na mga disipolo, maririnig ang mga pagluluksa ng mga kasamahan ni Ning Tian sa background. Si Ning Tian naman ay gumawa ng pag-atake para maputol ang tali. Ang lalaki naman ay hindi mapigilan ang pag-iyak habang nasa harap niya ang dalawa niyang kapatid na wala ng buhay. Si Ning Tian ay may nakita din na kusot na papel na nabitawan ng babae. Si Ning Tian naman ay binasa ito ng may malungkot na reaksyon. Ang nakasulat sa papel ay ang pananabik ng babaeng disipolo na makabalik ang patriarka mula sa kanyang paglalakbay. Balak din daw makasabay ng disipolo si Ning Tian sa pag-cultivate sa ilalim ng buwan pagbalik ni Ning Tian. Matapos niya itong mabasa, ang galit na si Ning Tian ay inutusan ang kanyang mga kasama na hukayan ng libingan ang mga tao upang ilibing sila ng maayos. Habang si Ning Tian naman ay iniisip na, kapag sinundan niya ang mga footprint kanina sigurado daw siyang mahahanap niya ang mga gumawa ng karahasan dito sa Heavenly Hangin na City. Si Ning Tian ay umalis na at sinabing hintayin siya ng mga kasamahan niya na makabalik. Ang grupo ng Beast Tamer ay masayang nagdidiwang dahil sa matagumpay daw nilang pagsira ng buong village. Ang isang lalaki naman ay tumatawa dahil sa sinabi ng babaeng disipolo kanina na ipaghihiganti daw sila ng kanilang patriarka. Ang kanilang leader naman na si Xiangleng ay natatawa din at sinabing, kapag nagpakita daw sa kanya ang patriarka, tatapusin niya daw ito hanggang sa magmakaawa ito sa kanyang buhay. Gamit naman ang malaking kamay ni Xiangleng pinisil-pisil niya ang malaking bola-bola ng babae, at sinabing nasasabik daw siya kapag iniisip niyang nagmamakaawa ang patriarka sa harapan niya. Ang mga kasamahan niya naman ay sinabing pati sila ay hindi na makapaghintay sa susunod na pakikipagdigmaan nila. Ilang sandali pa may dumaan na napakalakas na hangin sa lugar nila. Sa lakas ng hangin nagawa din itong mapatay ang apoy na meron ang grupo ni Xiangleng. Mula sa madilim na paligid si Xiangleng ay walang ideya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ang mga natitirang kasamahan niya naman sinabi na wala daw silang nakikita na kalaban. Ang babae naman ay sinabi na baka ang mga kaluluwa ng mga pinatay nila sa hangin na city ay sinundan sila at balak nilang kunin din ang kanilang buhay. Si Xiangleng naman ay sinabing hindi totoo ang mga multo. Ilang saglit pa, may puwersang nagpatalsik sa babae na ipinagtaka naman ni Xiangleng at napatanong kung anong nangyayari. Mula sa itaas ng bato si Ning Tian ay nagpakita, tinanong niya si Xiangleng kung bakit parang natatakot daw ito sa kanya. Si Xiangleng naman ay nauutal at tinanong kung sino si Ning Tian. Sinabi naman ni Ning Tian na siya si kamatayan at oras na daw ni Xiangleng para kunin ang buhay niya. Si Xiangleng ay sinabing nararamdaman niya daw na isang Earth King si Ning Tian. At sinabi niya din na magaling sa patago na pag-atake si Ning Tian. Si Xiangleng ay nag-umpisa ng pumorma para gumawa ng pag-atake. Sinabi niya din na magaling lang magtago si Ning Tian sa dilim. Si Xiangleng na galit ay sumugod na kay Ning Tian. Tumawa naman si Ning Tian dahil sinabihan siya ng magaling lang daw sa patago na pag-atake.
Ilang sandali pa, pinalabas na ni Ning Tian ang kanyang spiritual sea. Si Xiangling ay nagtataka dahil napakalaki daw ng spiritual sea ni Ning Tian. Hindi daw siya makapaniwala dahil isang Earth King realm lang daw si Ning Tian. Lumitaw din bigla si Ning Tian sa tabi ni Xiangling at sinabing huwag daw kabahan si Xiangling sa kanya. Gumawa din ng pag-atake si Ning Tian sa kalaban gamit ang kanyang Heavenly Demonic Palm na skill. Dahil sa paggamit ng Heavenly Demonic Palm ni Ning Tian, napagtanto ni Xiangling na ang kaharap niya ay ang patriarka ng Heavenly Demonic na sekta. Nagulat si Xiangling dahil ang alam niya lang daw kay Ning Tian ay isa itong babaero na walang silbi. Nang magulat ni Ning Tian si Xiangling, nakatanggap na naman siya ng bagong reward na skill na Beast Tamer Call. Si Ning Tian ay nagtataka naman kung ano ang nagagawa ng bagong skill na nakuha niya. Pinaliwanag naman ng system na ang skill daw ay may kakayahang makapagkontrol ng mga halimaw, at sa papamagitan daw nito pwede daw siya gumamit ng mga halimaw para makasama niya sa laban. Napangiti naman si Ning Tian dahil nalaman niyang mukhang maganda daw ang skill na nakuha niya. Sa pagngiti ni Ning Tian, napansin ito ni Xiangling kaya naman tinanong niya kung bakit ngumingiti si Ning Tian. Sinabi naman ni Ning Tian na nakaisip lang daw siya kung paano niya papahirapan si Xiangling dahil sa mga kasamaang ginawa nito. Si Xiangling naman ay ngumiti at sinabing kung kaya daw ito gawin ni Ning Tian, bakit hindi niya daw gawin na lang. Si Ning Tian naman sinabing hindi niya lang kaya si Xiangling. Dahil kayang-kaya niya daw ito tapusin kung gugustuhin niya. Si Xiangling naman ay hindi kinakabahan dahil meron pa daw siyang sekretong pag-atake na siguradong makakatalo kay Ning Tian. Si Xiangling ay biglang nagpaulan ng aura sa kanyang paligid. Gamit ang immortal weapon ni Xiangling, ito ay nakapagpalabas ng napakaraming halimaw sa paligid ni Ning Tian. Si Ning Tian naman ay napagtantong sa immortal weapon pala ni Xiangling tinatago ang mga halimaw na kasama niya. Si Ning Tian naman ay naglabas na naman ng instrumento at sinabing pinabilis lang daw ni Xiangling ang trabaho ni Ning Tian. Habang pinapaligiran siya ng mga halimaw, nag-umpisa ng tumugtog ng musika si Ning Tian. Inactivate na din ni Ning Tian ang bago niyang skill na Beast Tamer Call. Si Xiangling ay nabigla dahil nakakagamit din pala si Ning Tian ng kapareho sa skill niya at mukhang mas magaling pa daw si Ning Tian sa paggamit nito. Ang mga naghuhukay naman ng libingan ay nagtataka kung ano ang kakaibang ingay ang naririnig nila mula sa malayo. Balik sa laban, sinabi ni Ning Tian na napakahina daw ng skill ni Xiangling kumpara sa kanya. Si Xiangling naman ay nainis at sinabing ang master niya lang daw ang nagawang makalagpas sa kakayahan niya. Si Ning Tian naman ay sinabing tuturuan niya din daw si Xiangling kung paano maging isang magaling na beast tamer. Ang sitwasyon ay nabaliktad na at si Xiangling naman ang napalibutan ng kanyang sariling mga halimaw. Si Xiangling ay naging kalaban na ang mga kasamahan niya kanina, kaya naman sumugod na ito sa mga halimaw. Si Xiangling ay nagawang makatalo ng ilang mga halimaw, ngunit sa dami ng kalaban nagawa na din siya masugatan ng atak mula sa kanyang likod. Si Ning Tian ay pinapanood ang paghihirap ni Xiangling. Tinanong niya din si Xiangling kung anong pakiramdam niya na ngayong kalaban niya na ang mga mahal niyang alaga. Isa makalipas ang ilang minuto, si Xiangling ay nagawang maubos ang mga alaga niyang halimaw. Sinabi niya din na napakasama daw ni Ning Tian. Nagtaka naman si Ning Tian sa sinabi ni Xiangling na napakasama niya daw. Si Ning Tian ay nilabas na ang kanyang espada at sinabing bumabawi lang daw siya sa pagpatay ni Xiangling sa mga kasamahan niya at sa mga tao sa Heavenly Hangin na City. Sinabi din ni Ning Tian na dahil sa kasamaan ni Xiangling, kamatayan niya daw ang kapalit nito. Gamit ang espada ni Ning Tian, tinusok niya na si Xiangling sa braso. Sinabi din ni Ning Tian na para daw yun sa ginawa niya sa Heavenly Hangin na City. Sa sakit ng pagtusok ng espada sa kanyang braso, sumigaw sa sakit si Xiangling. Tinusok na naman siya sa kabilang braso. At sinabing para daw yun sa mga disipulo ng kanilang sekta na pinatay ni Xiangling. Sa sakit ng nararamdaman niya, napasukan na siya ng dugo. Umiiyak na si Xiangling dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya din na patayin na lang daw siya ni Ning Tian kaagad. Si Ning Tian naman ay sinabing kulang pa daw ang nararamdamang sakit ni Xiangling dahil sa dami daw ng pinatay nitong tao. Si Xiangling naman ay gumapang na palayo. Siya ay nagsisisigaw at humihingi din siya ng tulong sa kahit na kanino. Si Ning Tian ay lumapit at habang nakangiti, sinabi ni Ning Tian na wala na daw matatakbuhan si Xiangling. Ang mga disipulo ng Heavenly Demonic na sekta ay tapos ng ilibing ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan.
Dumating na din si Ning Tian at tinanong kung tapos na daw ba sila sa pinagawa niya. Ang disipulo naman ay nagulat sa kanyang nakita dahil dala na ni Ning Tian si Xiangleng sa kanila. Sinabi naman ni Ning Tian na ang bitbit niya daw ay ang bugok na si Xiangleng. Si Ning Tian ay binitawan na si Xiangleng at sinabi na ang mga disipulo na daw ang bahala sa kanya. Ang mga disipulo naman ay sinabing babawi sila kay Xiangleng ng 1,000 beses na mas maraha sa kanyang ginawa sa kanyang mga kasamahan. Si Xiangleng naman ay takot na takot at sinabing huwag daw lumapit ang mga disipulo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ibinato na ni Ning Tian ang walang buhay na si Xiangleng sa isang mataas na lugar. Si Ning Tian ay sinabi na hindi daw magtatagal balang araw kakalabanin na din daw sila ng ibang miyembro ng Beast Tamer na sekta dahil sa kanyang pagtalo sa Beast Tamer na si Xiangleng. Ang mga disipulo naman ng Heavenly Demonic na sekta ay hindi makapaniwala dahil tinalo mag-isa ng kanilang patriarka, si Xiangleng. Si Ning Tian ay muling nagulat ang kanyang mga kasamahan, kaya naman muli siyang nagkaroon ng reward na 5,000 na aura cultivation. Si Ning Tian ay nakaramdam na mukhang tataas daw ang kanyang ranggo, hindi nagtagal na abot niya na nga ang 4-star sa spiritual rank. Ang mga kasamahan ni Ning Tian ay namangha na naman at sinabing hindi normal ang bilis ng paglakas ng patriarka. Si Ning Tian ay sinabing tapos na ang kanilang pakay sa lugar, kaya naman sinabi niyang umuwi na sila. Agad naman yumuko ang mga kasamahan niya ay sumagot ng yes sir. Ngunit ilang sandali pa, sila ay nakaramdam ng pagyanig sa kanilang kinatatayuan. Si Ning Tian naman ay sinabing hindi yun isang earthquake. Ito daw ay kagagawa ng maraming halimaw na tumatakbo kung saan. Ang isang disipulo naman ay nagtataka at sinabing patay na daw ang Beast Tamer na si Xiangleng kaya naman paano daw nangyaring may mga tumatakbong maraming halimaw kung saan. Si Ning Tian ay tinawag ang isang disipulo para samahan siyang mag-imbestiga. At ang ibang disipulo naman daw ay maiiwan sa lugar para magbantay sa syudad. Ang dalawa ay papunta na sa pinagmumulan ng pagyanig. Sa kanilang paglalakad hinarang sila ng madaming halimaw. Sinabi naman ni Ning Tian na napakarami ng halimaw sa harapan nila. Si Ning Tian ay handa na namang magpatugtog gamit ang kanyang instrumento. Ngunit ang kasama niya naman ay gusto na daw umalis dahil hindi daw nila kakayanin ang mga halimaw sa sobrang dami nito. Si Ning Tian ay nag-umpisa ng gamitin ang kanyang Beast Tamer Call para paamuhin ang mga halimaw. Ang disipulo naman ay nagugulat dahil pati musical daw ay kaya na din gawin ni Ning Tian. Ang mga halimaw ay palapit na. Ngunit si Ning Tian ay tinatawag lang ang mga halimaw na parang isang mabait na aso. Ang tigre ay nagawa ng umamo, saka naman tinanong ni Ning Tian ito kung anong dahilan ng pagtakbo nila palayo sa kanilang tirahan. Ang tigre naman ay nagsalita gamit ang kanilang lengguwahe. Ito naman ay mukhang naintindihan ni Ning Tian. Sinabi naman ni Ning Tian sa tigre na dalhin siya sa lugar kung nasaan ang kinakatakutan nila. Ilang sandali pa, nakarating sila sa malalim na bangin. At ito ay naglalabas ng napakaitim na aura. Mula sa ibaba nakita ni Ning Tian na may parang isang kabaong sa ibaba. Mula sa kabaong naman ay may lumabas na napakalakas na aura. Sinabi naman ng disipulo na nangyayari lang daw ang bagay na yun kapag maraming kayamanan nagnasa paligid nito. Si Ning Tian ay nagmadaling tumakbo at sinabing maghintay lang daw ang disipulo doon. Ang disipulo naman ay gusto pigilan si Ning Tian dahil mukhang mapanganib daw sa lugar. Ngunit si Ning Tian ay tumalon na pababa at wala nang nagawa ang disipulo. Habang pababa si Ning Tian sinasalubong niya din ang napakasamang aura hanggang sa meron na lang biglang umatake sa kanya. Ang supresang atake ay nagawa namang iwasan ni Ning Tian. Si Ning Tian ay ligtas namang nakababa, ngunit sa kanyang harapan ay may isang babae. Lumalabas na ang babae pala ay isang babaeng kalahating ahas. Sinabi nito na hindi niya daw inaasahan na napakagwapo ng darating papunta sa kanya. Sa isipan ni Ning Tian tinanong niya ang system kung anong klaseng nilalang ang nasa harap niya. Sinabi naman ng system na ito ay isang guardian beast at isa din daw itong 7 stars o mas mataas pa. Si Ning Tian ay nilabas ang kanyang sandata at iniisip na paamuhin ang halimaw. Ang skill niyang pagpapaamo ng halimaw ay ginamit niya na. Ngunit sa lakas ng halimaw hindi daw ito gagana sa kanya. Ang babaeng ahas ay nagpakaahas na at sumugod na ng mabilis kay Ning Tian. Si Ning Tian ay tumalon ng mataas at sinabing napadaan lang daw siya sa lugar, kaya kumalma lang daw ang babaeng ahas. Si Ning Tian ay nag-iisip ng paraan para makatakas, dahil hindi niya daw kakayanin ang babaeng ahas.
Ang babaeng ahas naman ay sinabing hindi siya naniniwala sa mga palusot ni Ning Tian dahil 20 years na daw nagbabantay ang babaeng ahas sa lugar. Naghihintay daw siya hanggang sa magbukas na ang libingan. Tinanong din ng babaeng ahas kung coincidence lang daw ba talaga ang pagpunta ni Ning Tian sa lugar. Habang napupuluputan sinabi ni Ning Tian na napadaan lang daw talaga siya sa lugar. Ngunit ang babaeng ahas ay hindi daw naniniwala sa kwento ni Ning Tian. Kaya naman gamit ang kanyang matutulis na ngipin at napakalaking bunganga kakainin niya na si Ning Tian. Ngunit mula sa likod ng babaeng ahas, siya ay inatake ng kung sino. Ang ataking ito ay nagawang mapahiwalay sila Ning Tian. Ang dumating pala ay ang napaka-sexy na asawa ni Ning Tian. Ang babaeng ahas naman ay napapaisip na mukhang immortal emperor ang bagong dating na si Empress Lu Wuking. Si Ning Tian na kinakabahan dahil muntikan ng mamatay ay nagulat dahil sa pagdating ng kanyang asawa para iligtas siya. Ang babaeng ahas naman ay sinabing manood si Ning Tian kung paano niya daw kakainin ang kanyang asawa. Si Empress Lu Wuking naman ay nakahanda na para tapusin ang napaka-mababang uri daw ng Guardian Beast. Ang Empress ay gumawa ng napakalakas na pag-atake sa halimaw. Ngunit iniisip niya pa rin naman kung buhay pa ba o patay na ba ito. Sa kalagitnaan ng laban may napansin ang mag-asawa sa isang gilid. Ito pala ay ang halimaw na ginawang force field ang kanyang sarili. Ang Empress ay sinasabi na nasa celestial level ang libingan. Sa likod naman nila may biglang dumating na grupo at sinabing napakagaling daw talaga ng Empress. Ito pala ay ang hari ng kaharian ng Dongxing kasama ang kanyang mga bodyguard. Sinabihan naman ng hari ang Empress na, "Long time no see." Si Ning Tian naman ay tinanong ang Empress kung sino ang dumating. Sinabi naman ng Empress na siya ang hari ng Dongxing Yi. Ang hari ay sinabing maraming may gusto pumunta sa lugar na ito para sa kayamanang makukuha sa loob. Tinanong naman ng Empress kung anong ibig sabihin ng hari. Sinabi ng hari na, sa loob ng 10 araw kusang mawawala ang barrier at magbubukas naman ang libingan. Kaya naman gusto daw ng hari na kung pwede daw ba makipagtulungan ang Empress sa kanila. Tinanong naman ng Empress kung anong klaseng tulong ang gusto ng hari. Gusto daw magpasama ng hari sa loob para kunin ang mga kayamanan sa loob, ngunit hindi daw talaga ang kayamanan ang pakay ng hari sa loob. Ang gusto niya daw talaga makuha ay isang bagay lang. Tinanong naman ng Empress kung ano naman daw ito. Sinabi ng hari na hinahanap niya ang gamot na magpapagaling sa anak niya. May posibilidad daw na meron ito sa loob ng libingan sambit ng hari. Sinabi naman ni Ning Tian na maraming magagaling na tauhan ang hari, kaya naman bakit pa daw kailangan ng hari ang tulong ng kanilang sekta. Ang tanong na ito ay ikinagulat naman ng hari. Sinabi naman ng hari na may patakaran ang kanilang kaharian na kapag ang level ng libingan ay hindi immortal emperor, hindi daw pwede makialam ang mga immortal emperor na katulad niya. Kaya naman baka hindi daw kayanin ng grupo ng hari ang pumasok sa libingan ng sila lang. Iniisip naman ni Ning Tian sa oras na nagbukas ang libingan, maraming darating na tao galing sa iba't ibang sekta. Kaya naman hindi daw maiiwasan ang magkagulo sa loob. Si Ning Tian naman ay sinabing napakabastos daw ng anak ng hari noong kasal nila ng Empress. Kaya naman sinabihan ni Ning Tian na magsorry sa kanya ang hari para sa kanyang anak na walang silbi. Ang hari naman ay seryoso lang sa isang gilid. Ang mga tauhan ng hari ay sinabing napakatapang ni Ning Tian para kausapin ng ganon ang hari. Siguradong galit din daw ang hari kay Ning Tian dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Sa isipan naman ni Ning Tian, kapag nagalit daw sa kanila ang hari makakaiwas daw sila sa mga ito para makipagtulungan sa kanila. Ang hari ay binuksan na ang kanyang bibig. Ang hari ay biglang naging masiyahin at sinabing napakamangmang at bastos daw talaga ng kanyang anak. Humingi din siya ng kapatawaran sa mag-asawa dahil sa ginawa ng kanyang anak sa kasal nila. Si Ning Tian ay nagulat dahil hindi niya inaasahan ang ganong reaksyon ng hari. Pati ang mga tauhan ng hari ay nagulat sa naging sagot ng hari kay Ning Tian. Iniisip ni Ning Tian mahirap daw tanggihan ang offer ng hari dahil sa pinapakita nitong kabaitan sa kanila. Kaya naman kailangan niya daw mag-isip pa ng paraan para makaiwas siya sa offer ng hari na pakikipagtulungan. Ang Empress ay biglang nagsalita at sinabing hindi daw siya interesado sa offer ng hari. Sa sinabi ng Empress na laki ang mga mata ni Ning Tian sa gulat. Ang hari ay galit na galit dahil nakiusap naman daw siya ng maayos kaya bakit daw nila nagawang tanggihan ang kanyang offer.
Ang Empress ay sinabi namang kaya nila nang sila lang ang pagpasok sa loob ng libingan. Hindi din daw nila kailangan ng magpapabigat sa kanila. Ang hari naman ay umalis na, at sinabing mula ngayon kaaway na daw ng hari ang kanilang sekta. Huwag din daw magsisisi ang Empress sa pinili niyang landas na pambabasto sa kanya. Iniisip din ng hari na makipagtulungan na sa alyansa ng Righteous para turuan ng leksyon ang arogante daw na Empress. Siningtian naman ay sinabing ayaw daw ng kanilang sekta ng mga pabigat sa kanila. Ang Empress ay nakangiti at sinabing alam niya daw na ayaw ni Ningtian makipagtulungan sa mga yon. Gumagawa din daw si Ningtian ng paraan para tumanggi ng hindi nababastos ang hari. Ang Empress ay idinikit ang malaki niyang dibdib sa kanyang asawa. Sinabi ng Empress na kung ayaw ni Ningtian ang isang bagay huwag daw itong matakot humindi sa kahit na sino. Dahil nasa tabi lang daw siya ni Ningtian palagi para suportahan ang kahit na anong gusto niya. Dahil sa mapang-akit na ginawa ng Empress, si Ningtian ay nag-iinit na at binuhat ang Empress. Sinabi ni Ningtian na, dahil napakaganda ng ginawa ng Empress ngayon bibigyan niya daw ito ng magandang reward. Ilang sandali pa silang dalawa ay nasa isang hot spring na. Tinanong naman ng Empress kung paano nalaman ni Ningtian ang napakagandang lugar. Sinabi naman ni Ningtian na aksidente niya lang daw ito nahanap noon. Ang dalawa ay masayang nagkwekwentuhan. Sinabi din ni Ningtian noong nasa Holy Land daw siya, naging miss na miss niya daw ng sobra ang kanyang asawa. Ang Empress naman ay sinabing pinapunta siya dun ng Empress para magpalakas, kaya wag na daw mambola si Ningtian. Tinanong naman ni Ningtian kung ano ang sa tingin ng Empress sa kanya ngayong malakas na siya. Sinabi naman ng Empress na mas umingay daw si Ningtian. Ang Empress naman ay sinabing sasabihan niya ang Elder Supreme para samahan si Ningtian sa pagpasok sa libingan. Tinanong naman ni Ningtian kung ano gagawin ng Empress kapag pumasok siya. Sinabi naman ng Empress na hindi siya makakasama dahil ayon sa batas bawal daw makialam ang mga immortal emperor sa mga ganong bagay. Si Ningtian naman ay sinabing huwag nang mag-alala ang Empress dahil sisiguraduhin niya daw na sila ang mangunguna sa ekspedisyon na gagawin. Nagpasalamat naman ang Empress sa kasipagan at katapangan ng kanyang asawa. Si Ningtian ay hinawakan ang mukha ng Empress at sinabing may ilang araw pa bago magbukas ang gate ng libingan kaya naman magsaya na daw muna sila. Tinanong naman ng Empress kung anong ibig sabihin ni Ningtian. Si Ningtian ay ginawa na ang pinagbabawal na teknik. Si Ningtian ay sinasabing nagugutom na daw siya, gusto niya daw kainin ang malalaking kokomelon at malaking tilapia ng Empress. Para daw magtagumpay si Ningtian sa ekspedisyon, kinakailangan niya din daw kumain ng espesyal upang magkaroon din siya ng espesyal na lakas. Ang Empress naman ay sinabing gusto niya daw kung ano ang tumatakbo sa isip na gawin ni Ningtian. Sinabi niya din na kainin na siya ni Ningtian hanggang magsawa siya. At hanggang sa magkaroon na daw siya ng sapat na lakas para sa ekspedisyon.